Magandang hapon. Ito yung update natin dito pa rin sa dalawang weather system na binabantayan natin. Ito nga si Typhoon Rolly na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility with international name Goni. At itong isang tropical storm na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility with international name Matsani. As of the 5 p.m. update natin sa mga inilabas nating weather information for these two weather system. So ito yung ating satellite image. So nakikita natin, ito pa rin yung bagyong si Rolly na bumabaybay pa rin dito sa silangang bahagi nga ng ating bansa. At wala pa rin itong direktang epekto sa namang bahagi ng ating kapulan. Ngunit yung mga kaulapan tayo dito, nadala pa rin yan ng mga northeastern surface wind flow at yung mga extension nitong ating mga binabantayang weather system. And as of 3 p.m., itong bagyong Rolly ay tinatayang nasa layo, o yung mata ng Typhoon Rolly ay tinatayang nasa layong 980 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. Nagtataglay na ito ng hanging aabot ng 185 kilometers per malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na pwedeng umabot ng 230 kilometers per hour. Kumikilos pa rin ito ng pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. So may kaliitan pa rin ng bagyo kaya wala talaga ito nagiging epekto. Ngunit binabantayan natin dahil nga sa compact itong ating bagyong ito ay posible pa rin natin maranasan yung mga malakas na damage o matataas malaking damage na pwedeng madala ng bagyong Rolly pag tumama nga ito sa kalupaan. At yung tropical storm at sana naman ay bibigyan natin ng update mamaya. So ito yung ating latest track as of 2 p.m. So makikita natin na patuloy pa rin yung pagsadsad ng track ng bagyong si Rolly at babawi iyan pagdating ng linggo. So inaasahan natin by tomorrow afternoon, ito ay nasa layo ng 685 kilometers silangan ng Infanta, Quezon. Pagdating naman ng Sunday afternoon, nasa 55 kilometers north na siya ng Daet, Camarines Norte. Pagdating naman ng Monday afternoon, ito ay bumaybay na dito sa Central at Northern Luzon area at nasa 260 kilometers west of Dagupan City sa may Pangasinan. And by Tuesday and Wednesday, ito ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, dahil nga sa paglapit ng bagyong si Rolly, nakataas na ngayon ang babala ng bagyo bilang isa dito pa rin sa probinsya ng Catanduanes. May inaasahan na hangin na 30 to 60 kilometers per hour within the next 1.5 day o 36 hours. Kaya pinaghahanda na natin yung ating mga kababayan dyan sa Bicol region sa magiging epekto nga o posible pang epekto ng magiging pagdating nga o paglapit ng bagyong Rolly dyan sa Bicol region area. So ngayon, meron pa tayong nakataas na gale warning dito pa rin sa mga baybayin ng Batanes, Cagayan, Babuyan Island, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Aurora, Eastern Coast of Quezon kasama ng Polillo Island at ang Northern Coast of Camarines Provinces. Sa mga lugar na ito, pinapayuhan natin ang ating mga kababayan mga isda at may mga maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot dahil para sa inaasahan nating mga malalaking pag-alon. So ito na ang ating inaasahan dito sa bagyong si Rolly. So it is still forecast to move. So suwasadsad pa rin ito sa west-southwest direction hanggang bukas ng gabi. Then after that, ito na ililiko o akambyo na to papunta rito sa west-northwest direction, papunta naman mula sa Bicol region papuntang Quezon at Aurora area. So inaasahan natin by Sunday evening o sa linggo ng gabi o Monday ng madaling araw ay inaasahan natin na pwedeng tumama o maglandfall ang mata ng bagyong si Rolly dito pa rin yan sa Aurora at Quezon area. Kaya iba yung pag-iingat na at paghahanda ang ating binibigay na paalaala sa mga kababayan natin dyan sa Aurora at Quezon dahil may malakas na bagyo na maaari makaapekto sa kanila itong darating na linggo. So inasahan natin nga na by Sunday evening or Monday early morning, tumama na ang mata nito. Ngunit mararamdaman ng epekto nito pagdating pa lang ng Sabado ng gabi. So it is forecast o inaasahan pa rin natin na patuloy na lalakas habang ito ay nasa Philippine Sea at pwede niya maabot ang intensity na up to 195 kilometers per hour. Sa ngayon, may tsansa na, maliit na tsansa na maging super typhoon, ngunit nasa dagat, kaya hindi natin nirurule out ang ganong posibilidad na magkaroon nga ng super typhoon. Ngunit, super typhoon o the Philippine category, hindi siya super typhoon o the JTWC category.
Sa ngayon, nakikita natin, since papalapit na nga itong bagyong Siroli, pwede na magkaroon ng storm surge na pwedeng umabot ng 2 metro. Dito yan sa may coastal areas ng Aurora, Quezon, Marinduque, Bicol Region at Northern Samar sa susunod na 48 hours. So, pero habang lumalapit itong bagyong Siroli, posible pang tumaas itong mga daluyong o yung storm surge na pwede maranasan ng mga coastal communities, lalo na dyan sa Bicol Region at sa may Aurora at Quezon area. So, ito naman yung update natin para dito pa rin kay Tropical Storm at Sunny as of 4 p.m. Ito ay tinatayang nasa layo ng 1,865 kilometers silangan na yan ng Kabisayan. So, ito ay nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility at nagtataglay na ng hanging aabot ng 65 kilometers per malapit sa gitna at pagbugso ng hanging aabot ng 80 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa rin ng west-northwest sa bilis na 35 kilometers per hour. So, ito yung ating forecast track. So, nakikita natin na halos hindi siya susunod dito sa track ni Rolly at ito ay patuloy na kumaakyat papunta rito sa Northern Luzon area. So, by Saturday afternoon, still nasa labas pa rin ito ng ating area of responsibility at around 1,555 kilometers silangan ng Southern Luzon. So, makikita natin, so, pagdating pa lang ng linggo ng umaga o linggo ng hapon ay papasok na ito ng ating area of responsibility at around 1,320 kilometers east of Central Luzon. So sa ngayon, kahit pumasok ito ng ating area of responsibility, wala pa naman magiging direktang epekto at ito nga ay lalapit at kikilos papalapit dito sa may extreme Northern Luzon area. So, pinag-iingatan natin yung ating mga kabayan naman dyan sa Hilagang Luzon dahil nga sa posibleng paglapit naman ng panibagong bagyo na papasok nga ngayong darating na linggo dito sa ating Philippine Area of Responsibility. So, ano ating inaasahan? So, it will move generally northwestward as it moves towards the eastern boundary of our area of responsibility. At tulad nga na sinabi ko, posible ito pumasok ng linggo at papangalanan natin ng bagyong Shoni. Ang magiging unang bagyo nga, posibleng unang bagyo sa buwan ng Nobyembre. At sa forecast intensity naman natin, pwede pa ito maging isang severe tropical storm dahil nga nasa karagatan within the next 24 to 36 hours. At palagyan kami sundan sa aming mga social media accounts para sa mga latest information at updates na rin dito sa mga binabantay nating weather system at sa mga thunderstorm activities na posibleng magdulot ng mga pagulan hanggang bukas dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa aming Twitter at Facebook at DUSC_Pag-asa at mag-subscribe sa aming YouTube channel para magkaroon kayo ng karagdagang impormasyon tungkol nga sa mga magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw, lalo na't meron tayong 2 bagyo na babantayan pagpasok na ng susunod na linggo. Sa aming YouTube account at YouTube page sa DUSC Pag-asa Weather Report at palagi ang bisitahin ng aming website sa bagong.pag-asa.dust.gov.ph. At yan ang latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Raymond Ordinario nag-uulat.